Dinagsa ng daan-daang deboto ang St. John the Evangelist Cathedral sa huling araw ng simbang gabi kung saan umabot hanggang sa labas ng simbahan ang dami ng mga nagsisimba. Marami sa mga dumalo ang humabol sa mga schedule ng misa upang maisakatuparan ang kanilang panata na makumpleto ang 9 na araw ng simbang gabi bilang paghahanda sa Pasko. Mayroong magkakasunod na misa sa katedral na pinangunahan ni na Father Manuel Bravo Jr. ng alas 6 ng gabi, Reverend Father Gerald Jimenez alas 7:30 ng gabi at ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ng alas 9 ng gabi. Dahil sa dami ng dumalo, mahigpit ang ipinatupad na kaayusan upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga deboto. Ayon kay Clemente Navarro, head marshal ng katedral, tutok ang kanilang grupo sa pag-aayos ng paradahan upang maiwasan ang pagsisikip sa loob ng compound. Ipinaliwanag niya na ipinatutupad ang first come first serve na sistema at hinihikayat ang ilang parishioner na magparada sa labas kapag puno na ang parking area sa loob. Aniya, may malinaw na koordinasyon ang mga marshal na nakatalaga sa iba't ibang gate gamit ang radyo upang agad na maipabatid kung puno na ang loob at kailangang isara ang mga pasukan. Sa ano po, inaayos po natin yung parking para hindi magkagulo sa loob. Inaayos po namin. Kung puno na, nakikiusap kami sa mga parishioners natin na may sasakyan na doon na mag-park sa labas. Kasi hindi naman ma-accommodate lahat ng mga sasakyan. Pangit naman kung saan-saan lang na mag-park. Inaayos po namin. Pero first come, first serve talaga kung sino na. Nag-uusap-usap kami, may kanya-kanya kaming pwesto. Kumari, may nasa gate 1, doon sa gate 2, ay gate 2 dito, tsaka gate 3. May coordination kami, may mga radyo kami. Pag puno na, automatic, ibabato dito, para yung nandito, papalabasin na nila. Sa ngayon, wala naman pang nangyayaring masyadong issue. Ang problema lang namin, yung mga bata na pupunta sa loob, namamali mo, simple, alam mo naman, istorbo. Sasawayin talaga natin. Kaya lang, hindi natin sila, makon, kasi alam mo, mga bata eh. Kaya ang isaway dito, babalik, sasawayin ulit. Ganun lang lagi, para kami naghabulan. Saka, maganda ngayon kasi naging police district office na ang police station natin, dumami ang mga police. Ang daming mga police na tumutulong para mapanatili ang ating kaayusan at saka peaceful, ang magiging peaceful natin. Nakikiusap lang po sana kami na intindihan din nila kami kung may mga hindi kami napapapasok kasi puno na. Sana po intindihin na lang po kami instead na makipag-discussion pa sa amin. Intindihin na lang sana nila na talagang puno na. Kasi kung hindi pa naman puno, papapasok kami. And then, siguro, ini-encourage ko sila na wag nang masyadong magdala na. Depende mamaya kung kasi kung minsan napupuno to eh. Pag napuno talaga, hindi na kami magpapasok kasi baka may masagasaan. Last year, kung punong-puno ito, hindi talaga ito kuwan eh. Mamayang yung second at saka 9, lalo na si Bishop mamaya, pag punong-puno na naman to, baka isasara na namin yung gate. Kasi delikado pag may mga sasakyan tapos nandito yung mga tao. Sana maintindihan nila yun pag sinyara natin. Alam mo kasi, nag-retire din ako na police, so nasanay na ako na pag mga ganito, nandito tayo sa duty. So siguro mamaya na lang, mamayang pagkatapos nito, mga 10:30 to 11, gano'n. Saka na lang makipagbanding. Ang 2-3 oras makipagbanding sa family. Nakakaintindi naman yung pamilya ko na kasi matagal na tayong ganito. Unahin muna natin yung pagsiservisyo dito kahit na voluntary lang tayo dito. Mas unahin natin para maayos natin dito. Dagdag pa ni Navarro, prioridad ang kaligtasan lalo na kapag sumusobra na ang bilang ng mga sasakyan at tao sa loob ng lugar kaya't maaaring pansamantalang isara ang gate upang maiwasan ang aksidente. Malaki rin ang naitulong ng presensya ng mas maraming pulis mula sa lokal na police office upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa paligid ng katedral. Hiniling niya ang pangunawa ng publiko sakaling hindi na makapasok kapag puno na ang lugar dahil ginagawa ito para sa kapakanan ng lahat. Samantala, ayon kay Jericho de Guzman Ubaldo, isang residente ng Dagupan, mahalaga ang pagdalo nila sa simbang gabi bilang pagpapakita ng pasasalamat at paggalang sa Diyos. Aniya, bagamat may kulang sa kanilang pamilya, nananatili ang diwa ng pagkakaisa at pananampalataya sa kanilang pagdiriwang.
Pangatlong beses lang. Mahalaga po syempre, magpapakita po tayo ng respect kay God, of course. Tapos, ito na lang yung paraan po natin para makabawi sa lahat ng nagawa ni God para sa atin, sa lahat ng ginagawa niya para sa atin. Syempre po, sama-sama po yung family, kaso kulang ng isa kasi si mama ko po nasa Singapore. So, magkakasayahan lang po kaming magkakapatid, tapos kasama po namin si father namin. Ganun lang po. Hindi lang po, may lechon belly, may roll cake, meron pong Shanghai, may kanin, may ulam, ganun lang po. Merry Christmas po sa inyong lahat and advance Happy New Year. Sana po maging masaya po kayo ngayong Pasko. Sana po kumpleto po kayong family. Ma'am, ako po isang nagtitinda ng bobo po. Siyempre ma'am, maghahanda para sa pamilya po. Adobong chicken lang ma'am. Tapos mga coke, ganyan. Pansit, ganyan ma'am. Simple lang para pa sa pamilya. Magandang Happy Pasko sa inyong lahat. Simple man ang kanilang paghahanda para sa Pasko, higit na mahalaga ang sama-samang pagsamba at pasasalamat. Sa kabuuan, naging maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng huling araw ng simbang gabi sa St. John the Evangelist Cathedral na muling nagpatunay sa matibay na pananampalataya at aktibong pakikilahok ng mga residente sa mga gawaing panrelihiyon sa lungsod. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 2, Bombo Jaira Anca nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!